O di ba? Sincero yung ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan ng korupsyon at pang-aabuso po. Malapit na nasimulan ang investigasyon ng Congress. Malamang may mga congressmen din na nasangkot. O di ba? Hindi lang mga senador. Ang sabi ni Senator Joel Villanueva, wala niyang sangkot yan na mga senador. A day after, biglang lumabas yung balita na link kay Chis Escudero, yung isa sa kontratista na kumurner ng bilyon-bilyong kontrata. Taga Sorsogon. Sumabog sa pagmumuka ng Senado yung issue mga kababayan sa flood control. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin mga kababayan yung pa-presscon ni dating DILG Secretary and now Antipolo City Congressman Ronaldo Pono. Kasi sa presscon kahapon, medyo napikon-pikon itong si Ronnie Pono, Deputy Speaker po ng Kongreso, sa mga patutsada ni Chis Escudero. Itinuturo niya yung Congress na nasa likod daw ng demolition job laban sa kanya. Madaling sabi, sinisiraan sa issue ng flood control na pangalanan kasi yung kontraktor na kaibigan niya. Nainamin naman po ni Chis Escudero na tumanggap siya ng donation, 30 million pesos noong eleksyon. Pero wala niya kung ginawang tulong dyan sa mga corner na kontrata. Poncio Escudero ay naging Poncio Pilato si Escudero. Palitan natin yung pangalan niya, ni Chis Escudero. Palitan natin ang Poncio Escudero. Nagugas kamay mga kababayan. Sabi nga natin, sino maniwala na hindi niya tinulungan? Siya lang yung tinulungan. Siya walang tulong na ibinigay doon sa kanyang kontraktor para makorner yung mga flood control projects. Anyway, so itinuturo niya somebody sa Congress niya yung nasa likod ng demolition job. Medyo napikon-pikon si Deputy Speaker Ronnie Pono. Pangalanan mo anya. Huwag ka niya masyadong kabahan. Huwag na siya masyadong kabahan. Pono gives friendly advice to Escudero amid contractor controversy. Enough is enough niya on demonization of House regarding budget. Yan po si Ronnie Pono. Tama naman po, mga kababayan, yung mga sinasabi ni Ronnie Pono. Kailangan talaga huwag generalization. Anong kinatatakot niya? Kung talagang totoo nang nasa likod yung Kongreso, sino? Yan sabi dito, Deputy Speaker Antipolo City 1st District Representative Ronnie Pono has advised Senate President Francis Chis Escudero not to get rattled by the online attacks against him. Huwag na siyang masyadong kabahan siguro sa mga online. Ang tingnan natin yung talagang ano ang totoo. This as Escudero claimed there was a demolition job daw laban sa kanya. So he may be unseated ahead of February 2026. The House of Representatives is expected to file a new impeachment complaint against Vice President Sara Duterte by that time. So after the one-year bar rule set by the Supreme Court, Escudero is being linked to a contractor in the 545 billion pesos flood control project controversy. Kaya sabi po ni Congressman Deputy Speaker Ronnie Pono, hindi ko alam kung sino yung tinututok niya or sino tinuturo niya. At saka hindi ko alam anong demolition job ang sinasabi dahil kung yung binanggit niya, yung mga lumalabas sa Facebook na kontratistang nagko-contribute daw, major contributor sa kanyang kampanya. Sabi ni Pono, yung masama yung pagka-blanket
yung pagka-blanket na sinisiraan sa Kongreso, ilan kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis, pati pa ako nadamay na naman sa akusasyon. Huwag nating lalahatin. Siguro banggitin niya kung sino yun para at least magkasagutan sila, para niya magkaayos na sila. Tama, hindi yung puro parinig po, pasaring. Be man enough, kabayang Chis Escudero. Sino ba talaga? Si Speaker Martin? Pangalanan mo na si Speaker Martin kung talagang nanggigigil ka kay Speaker, kasi sa paniwala ng mga kalyado ninyo, si Speaker, malamang siyang successor ng ating Pangulong Bongbong. Di ba? Si Speaker po, sige lang ang trabaho. Ipaliwanag mo pala kung ano yung sadya mo doon sa nahuli kam nung pumunta ka sa Congress. Huwag mo lang sabihin na may pinapakalat. O ngayon, ang tanong, yung pinapakalat ba na nahuli kam, totoo ba yon? At kung totoo, ano yung sadya po ninyo? Konektado ba yon sa bycam insertions? Yan si Chis Escudero. Napakarami na dapat pong ipaliwanag. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sa result ng Octa Research, talo na ni Speaker Martin Romualdez ng Kongreso ang ratings po ni Chis Escudero. First time, sabi ng mga analyst, sa history ng Congress. Dati lagi pong kulilat yung Congress. Ngayon, pati si Sara Duterte, talo na sa ratings. Mga kababayan, ni Speaker Martin, yan Pangalawa sa ating Pangulo, pataas ng pataas sila, pabagsak ng pabagsak. Pasadsad. Di ba? Ngayon, sa issue ng flood control investigation, sabi ni Pono, dapat niya simulan sa Kongreso yung investigasyon dahil may mga kongresista na maaring ituro. Ako tingin ko, mag-uumpisa ang investigasyon dito sa Kongreso. First, allow our internal rules and our internal discipline to work. Suportado ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapaimbestiga, mga kababayan. Ngayon, naglabasan na po yung baho. Di ba? Sincero yung ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan ng korupsyon at pang-aabuso po. Malapit na nasimulan ang investigasyon ng Congress. Malamang may mga congressmen din na nasangkot. Di ba? Hindi lang mga senador. Ang sabi ni Senator Joel Villanueva, wala niyang sangkot yan na mga senador. A day after, biglang lumabas yung balita na link kay Chis Escudero, yung isa sa kontratista na kumurner ng bilyon-bilyong kontrata. Taga-Sorsogon. Sumabog sa pagmumuka ng Senado yung issue, mga kababayan, sa flood control. You see? Ngayon, hindi lang yan yung naging topic sa presscon. Mga kababayan ni Deputy Speaker Pono, nabanggit din po yung tungkol sa Chacha. Yan Chacha, revive. Marcos this time won't oppose it. Dapat talaga mag-Chacha na po, mga kababayan, para mag-unicameral na lang po tayo. Balik tayo sa unicameral, kasi wala na po, nasira na yung Senado. Sabi ko nga po sa inyo, noong panahon, kagalang-galang yung mga senador natin. Pero ngayon po, kasumpa-sumpa na. Ilan na lang po ang mga matitino. Minority na lang po sa ating mga senador ang matitino. Karamihan po, mga bulok ang ginagawa. Di ba? Kaya tama ito. Isulong ang constitutional or charter change, mga kababayan. At ang sabi dito sa balita, hindi ito haharangin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan sabi dito sa balita, President Marcos this time will not oppose calls to amend the 1987 Constitution through a constitutional convention or CONCON, so long as it would help improve and prevent
loopholes in the provisions of the charter, sabi po ng Palasyo Malacanang. Ito'y kasunod ng naging privilege speech ni House Deputy Speaker Ronaldo Pono noong Monday na nagsabi na historical experience na anya in evolving exigencies of governance force lawmakers to consider charter change or amending the Constitution. One particular example, sabi niya, he cited was the interpretation of the word forthwith in Article 11, Section 3, 4 on impeachment. As he noted how a single ambiguous word anya can become the justification for legislative inaction, procedural manipulation, or worse, the loss of accountability itself. Diba? Iyan sa kagagawa ninyo. Yan sa Senado. Yan tuloy, naisip ng ating mga congressmen na isulong ang isang charter change. At sabi ni Ronnie Pono, it will be forthwith. Walang delay. Isama na ninyo po ang pag-dissolve. I-abolish na ninyo yung Senado para tapos na yung problema natin. Hindi na nakakatulong yung ating Senado. Napasok na ng mga liko ang pag-iisip. Di ba? Na pati forthwith, hindi na maintindihan. Pero, nung i-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga sangkot sa flood control projects, mga sangkot na mga contractors, biglang nagpaliwanag, nagpa-press con si Chis Escudero, forthwith. At diretso na nag-deny forthwith. You see, nang magdesisyon na ang konstitusyonal daw yung Supreme Court sa articles of impeachment laban kay Sara, biglang naisip nila mag-convene forthwith at i-dismiss forthwith. Lang kinontra ni Tito Sen ng minority na archive pa rin forthwith. Ganon ang pag-iisip ng majority sa ating mga senador, kaya dapat yan i-abolish na forthwith. So sabi dito sa balita, Palace Press Officer Claire Castro herself, a lawyer, noted that the framers of the 1987 Constitution had already made its definition and provisions clear, arguing that any perceived ambiguity is sometimes muddled to favor certain interests. But if amendments will lead to improvements in clarity to prevent any provisions in the Constitution from being exploited, the President will not oppose it. So sabi po ni Deputy Speaker Ronnie Pono, amending the Constitution might just be the key to finally stopping competing factions from running to the Supreme Court in every dispute, sabi po ni Pono. Sabi niya, we need to correct and update the Constitution by holding a CONCON so that many of the disputes we see in front of us would not have been here or can be avoided in the future. So, suportahan natin mga kababayan ang chapter change at isama natin sa pagbabago ng ating konstitusyon yung pag-abolish ng Senado. Kasi wala na pong pakinabang ang majority ng ating mga senador. Hindi na po sila senator ng bayan, kundi Duterte senators. Proud na proud pa sila. Tawaging Duterte senators habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Di ba, nakakasuka ang ganyang uri ng mga senador? Nanalo kasi popular. So hindi dapat mangyari na dahil popular, uupo bilang senador na wala man pakinabang yung ating mga mamamayang Filipinong sumusweldo sa kanila. Panoorin natin yung press con ni Ronnie Pono, Deputy Speaker, mga kababayan, kahapon. Alam niyo, this is a very historic time for our country, for me. The 20th Congress is walking into a hailstorm of problems. We are walking into a number of severe disputes between the two houses of Congress. We are walking into many controversies that have been brewing over the past couple of years. And we are coming in the aftermath of a national election that showed us, elected officials,
that the minds of our people are changing, that they are becoming more vigilant about the things that happen in government. We are also walking into a period of severe division in our country. I think at no other time have we seen different groups, different political groups, so seriously aligned against one another, that the national agenda is always being affected by these factors. I have talked to our members in the National Unity Party, and we have come together to try to address many of the issues that we face today. And we try to address the root causes, not just the things that we see in front of us. We try to figure out why all of these things are happening. One of the things that we have found is that there are constant cases being filed in the Supreme Court, which have to do about interpretation of constitutional provisions. You know, everybody has been saying for the past 20, 30 years that the Constitution needs a lot of correction already. Because the Constitution was first drafted for a unicameral government, unicameral legislature. But towards the end of the Constitutional Convention, there was a sudden change to a bicameral legislature. However, many of the provisions in the Constitution remained as provisions for a unicameral legislature. And so this has led to a lot of problems over the many decades past. There's always been disagreement about whether votes should be joint or separate, whether the Constitution meant this or that. There are other things that have cropped up because of modern issues such as the West Philippine Sea. And our Constitution has not been flexible enough to address all of these issues. So instead of diving into the controversies that beset all of us, we believe that the best course of action is try to attempt a solution at the root cause of this. We believe that if we correct and update our Constitution now, that many of the disputes that we see in front of us would not have been here or can be avoided in the future. Little things like the meaning of certain words, always cause disagreement and confusion among everyone. So nakakahiya sa ating mga kababayan, ang lagi natin pinag-aawayan ay kung anong ibig sabihin ng isang salita. Siguro naman iisa lang diksyonaryo yung sinusundan natin lahat. Kung bakit napakaraming kahulugan ng isang salita na ating babanggitin, ay hindi nila siguro naiintindihan. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Bakit constitutional convention at hindi constituent assembly katulad ng mga panukala ng iba naming mga kasama dito sa Kamara? Ang constituent assembly, dagdag trabaho sa congressman at sa senador. In other words, sa ibabaw ng lahat ng ginagawa naming mga trabaho, nakikita nyo naman, inuumaga yung Congress dito kuminsan, kakatalakay sa mga panukalang nasa harap namin. Kung dadagdagan nyo pa yan ng mga paggamot ng mga problema sa konstitusyon, wala na talagang mangyayari dito. Hindi matatapos yung karamihan na napaka-importanting trabahong gagawin. Sa budget lang, nakikita natin pag may budget deliberations dito, di ba? Lahat tayo dito ay inuumaga. At yan wala pa masyadong nagtatanong. Ngayon sa panahon na ito na ang daming mga tanong tungkol sa ating mga budget, siguro asahan nyo na magkakapuyatan tayo sa mga darating na buwan. Kung patungan nyo pa yan na mga panukala ng pagbago sa ating saligang batas, ay talagang wala nang mangyayari. So para hindi maantala yung pagbabago na kailangan natin sa saligang batas at hindi naman matabi yung mga trabaho natin dito sa legislatura, naisip namin mag-constitutional convention na tayo. At diyan siguro ay maaari tayong kumuha ng mga bagong mga mamumuno at namumuno sa ating mga distrito, yung mga taong talagang sagad sa pag-aral sa ating mga batas at saligang batas. At sila na siguro ang tutulong sa atin magdala sa ngayong panahon ng mga dapat ipasok sa ating saligang batas.
So yun, yan ang rason kung bakit gagawin namin yung panukalang yan na magkaroon ng Constitutional Convention at yan gagawin namin forthwith. Diba? Forthwith, mga kababayan. I-support natin ang Constitutional Convention para i-revise yung ating konstitusyon, mga kababayan. Para ma-address natin ang mga kaguluhan at hindi pagkaka-inintindihan. Pati yung forthwith. Naging iba-iba na po yung kahulugan. Kailangang linawing mabuti. Nasabi nyo na while the forthwith was intended to signal urgency and mandatory action, its implementation has been repeatedly delayed, sidestepped, or redefined. Kayo po, sir, with this proposal nga for constitutional convention, ano po ba yung nakikita nyong magandang maging hakbang para maisaayos tong particular word na talagang pinagtatalunan po ngayon patungkol nga sa issue ng impeachment? Mga proseso ng hudikatura, no? Kadalasan may mga specific na period, no, na sinasabi. Magpa-file ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw, no? Yung forthwith kasi walang araw yun no? So, dapat siguro sa mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment, sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period, parang katulad ng kahit anumang proseso sa husgado, di ba? Lagyan natin ng araw, pagka nag-file yung Congress dito, kailangan within 7 days, umpisa na yung hearings. Ganon. Kasi pag malinaw na 7 araw, 7 araw yun. Yun, mahirap na sigurong i-forthwith yun. Di ba? Pero ang problema kasi, maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na ibig nilang sabihin. So, yan, halimbawa, yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Di ba? Opo. And last na lang po from my end, DS Puno, kung matutuloy itong itinutulak nating Constitutional Convention, sa inyong palagay, paano mas isusulong yung accountability sa government at paano mas mapupursue yung mga katulad ng impeachment or other measures para talagang magkaroon ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga ahensya ng pamahalaan? Alam mo, accountability is a moving thing. Di ba? Accountable tayo dapat araw-araw. Hindi lang sa mga kung anong panahon. So, maraming mga proseso dapat ipasok dyan to ensure accountability. Yung impeachment ay isa lang yan. Ang impeachment kasi inalagay yan sa mga taong mga constitutional officers, no? Na hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin. Di ba? So, constitutional officers, for example, hindi mo pwedeng alisin sa gitna ng kanilang mga termino bago matapos yung kanilang nakalaad na termino. Kaya nagkakaroon tayo ng impeachment. Meron din tayong proseso sa accountability na pupunta sa ombudsman na kahit anong oras pwede kaming mga public officials demandahin ng kung ano-anong kaso, dalhin sa ombudsman, nasuspindi rin sila doon. So accountability is all over the Constitution. It is all over our laws. I think that accountability is best served by people who demand it. No? Kasi kahit na may posibilidad na magkaso ka sa taong gumagawa ng hindi tama, kung hindi ka magkaso, hindi accountable yun. Kahit nandiyan yung proseso na will allow you or enable you to demand and expect accountability, kung hindi mo naman itulak yung proseso, wala rin mangyayari. So, nasa ating mamamayan din yan na dapat gising sila, makikita nila yung nangyayari sa kanilang mga paligid at lalong-lalo na sa kanilang mga pamahalaan. Kasi accountability has many levers, no, that you can pull. And sa tingin ko, kung gising ang tao, accountability is going to be really safeguarded, no? Ang pinanggagalingan po ay kasi 'di ba with the recent Supreme Court ruling, may mga nagsasabi na parang mas mahirap nang mapanagot yung ating mga opisyal. So sa inyong palagay po ba kung maiko-correct yung mga nababanggit nga po nating malabong parte ng Constitution,
mapapadali na ulit or mas magiging malinaw, mas mabilis yung proseso ng pagpapanagot sa ating mga opisyal na nagkakasala sa batas? Yung accountability issue, wala naman issue dyan sa ombudsman, halimbawa no? Wala kang naririnig na nakakalusot doon. Siyempre, unless nagkandaloko-loko yung investigasyon, di ba? Pero ang ating impeachment kasi dahil nga sa malabo yung pagpapabigkas ng salita ng ating saligang batas, talagang hindi mo alam kailan ang deadline nito. So gulong lang ng gulong ang proseso. Tanong dito, tanong dyan, palit dito, palit dyan. Kaya nagkakaroon ng pakiramdam na, teka muna, parang hindi na yata nagkaka-accountability dito. Puro proseso ang pinag-uusapan. Diba? Nagtatalo tayo, hindi sa kung anong kasalanan o hindi kasalanan, kung hindi kung ano yung paraan at hindi paraan. No? Which hindi naman yan ang intention dapat. At tingin ko hindi yan ang talagang binalak ng ating mga gumawa ng saligang batas. So ayusin natin yan para wala na lahat itong mga alinlangan na ganito. Kita mo, dahil sa kagagawa ninyo dyan sa Senado, isusulong tuloy mga kababayan ng Congress yung charter change. O, di ba? Ito yung mga consequences ng mga mali ninyong aksyon. Yes, sir. Sir, the public has always been suspicious of all attempts to amend the Constitution. Paano nyo po makukumbinsi yung public and even your counterparts in the Senate na kailangan na po ito ngayon? Alam mo, yung suspicion na sinasabi natin, sa tingin ko, iilan lang yan eh. Yung suspicion ng isa na i-abolish yung Senate. Yung isang suspicion na babaguhin ng term of office para maka-perpetuate in office yung mga tao. Diba? Ganun lang yan eh. Wala naman sigurong suspicion na gagalawin yung economic provisions. Wala naman sigurong suspicion na aayusin mo yung territorial provisions. Doon wala tayong problema doon. Doon lang tanan kakaproblema. Ngayon, kayo ba, meron ba kayong problema kung magka-change in term of office? Siguro wala naman kasi hindi naman kayo mga opisyal, di ba? Wala naman kayong term of office. Kayo, ang term of office nyo nandun sa mga stasyon ninyo. Ang nagkakaalinlangan na ganyan, yung mga nasa pwesto, di ba? So, kumbaga, para sa akin, may pagka-self-serving, ano ha? Pero ganun pa man, that's a reality, katotohanan yan, dapat natin harapin yan. Ako, personal, no, hindi naman ako nag-iisip na dapat gawin natin unicameral. Kasi nandito ako sa bicameral legislature eh. Diba? Sa tingin ko, okay ito. Ngayon, kung yan ang magiging decision ng ating CONCON later on, tatanggapin ko. Pero hindi ako naghahabol ng kung ano-ano. Kaya hindi ako natatakot. Alam niyo, yung mga term of office, alam mo, siguro, hindi naman tayo tatanda hanggang 100 kagaya ni Senator Enrile. So, hindi naman ako nag-iisip na para palawakin yung term of office. Pero ganun pa man, dapat tanggapin natin mga alinlangan yan ng mga tao na kailangan natin pumawar dito sa desisyon natin para sa CONCON. Ang sa akin ganito, pumapasok kami dito, dala namin ang panukala para sa Constitutional Convention. Wala kaming iniisip na specific na amyenda na gustong gawin. Ang proseso na gagamitin natin is, sa tingin ko, dapat katanggap-tanggap sa lahat. Alam niyo yung CONCON, dalawang steps yan eh. Unang-una, kailangan magkaroon ng joint resolution calling for a constitutional convention. Yung joint resolution na yan, kailangan yan is 2/3 vote. So, 2/3 vote dito sa House of Representatives at 2/3 vote sa Senado. Hindi ipagsasama yan, separate voting. Pag natapos na yan, magkakaroon tayo ng batas. Magkakaroon ng bill implementing law para sa Constitutional Convention. Anong ilalagay doon? Ilalagay doon kung ilan ang miyembro ng Constitutional Convention, saan sila kukunin, mga distrito ba yan, mga appointed ba yan, ganon. Ano yung mga magiging order of business ng Constitutional Convention? Di ba ilalagay mo ngayon doon? Sino ang gagawa ng order of business? Paano i-desisyonan lahat ito mga to? Rules of the House, in other words. Gagawa rin nun. So maraming pamamaraan sa tingin ko pagdating natin dun sa paglaad ng batas sa pagtatag ng Constitutional Convention na maaring lagyan ng safeguard para hindi mag-nervyos yung mga senador na ma-abolish sila or mag-nervyos yung gusto magpresidente
na perpetuate in office yung mga ibang nandiyan na sa pwesto. Para mawala na yon, kasi sila naman siguro gusto lang naman nila matuloy yung kanilang pagsaserbisyo at paglingkod sa ating mga kababayan, which is okay naman yon. That's a fair motivation to have. Pero kami dito na naglalapit nitong Constitutional Convention, ang iniisip ko, basta ang sa amin, dapat magkaroon ng Constitutional Convention. Ang gusto lang namin ayusin dito, yung mga vagueness, ambiguities, at yung mga hinakalimutan na banggitin dito sa ating saligang batas. Yung mga bagay na pagpapapalit ng form of government, etc., wala kaming planong ganyan at wala kami iniisip na ganyan. I'm sure maraming magkakaisip ng ganyan. Pero kung gusto ng Senado or kung sino man opisyal dito sa House, kahit saan, na limitahin nila yung mga pag-uusapan ng Constitutional Convention, siguro pwedeng pag-isipan yan. Para makagawa tayo ng isang batas, implementing law, pag na-call na yung Constitutional Convention, na makakasiguro ang lahat na yung convention na yan ay hindi tatalakayin yung mga hindi dapat, yung mga ayaw ng ating mamamayan na kanilang pag-usapan. So, paano yan? Hindi pa natin alam kasi siyempre dadaan pa yan sa maraming pag-uusap. Pero sa tingin ko may paraan kung paano natin gagawin yan. Doon tayo pupunta matapos natin makumbinsi lahat na magpatawag tayo ng Constitutional Convention. Di ba? Kung paano at anong gagawin pagkatapos nun, tsaka na lang natin pag-usapan. Ngayon, kung doon sa batas hindi nagkasundo kahit sino, hindi matutuloy yung Constitutional Convention. So para sa akin, unahin natin ito, gumawa muna tayo ng joint resolution to call for a Constitutional Convention, mag-agree sana yung Senado, doon na lang tayo magtalo sa mga proseso na gagamitin pag natuloy na yung Constitutional Convention. O ngayon, naitanong din sa press con mga kababayan kay House Deputy Speaker Ronnie Pono yung naging challenge ni Sara Duterte. Nailabas din daw yung mga travel documents kasi di ba inanapan ng trabaho itong si Sara Duterte. Nag-deny na ano nga yung sinasabi nila na habitual absences ko. Saan anya? Sabay amon sa Congress. Ito, mga kababayan, yung sagot ni Congressman Deputy Speaker Pono. Statement ngayon si Vice President Duterte, ang sabi po niya, ilabas din siguro nila yung travels ng mga members ng House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. As Deputy Speaker po, how will you reply to that statement? Agree ako. Lahat tayo. Maglabasan tayo ng travel. May dalawang klaseng travel, official travel at personal travel. Yung personal travel, hindi binabayaran ng gobyerno. Official travel, binabayaran ng gobyerno. Personal travel, nandyan sa leave mo. Diba? Sa personal na oras mo. Kasi siyempre, lahat tayo, may katungkulan tayong may oras na nandyan sa opisina. May official, may personal travel. Labas natin. Official travel, labas. Kung gusto nila, pati personal. Ako, payag ako. Pero, wala naman sigurong natatakot yan. So, dito sa Congress. Well, dito naman lahat, nakikita nyo. So, kung meron man nagbabiyahe, yun, sasabihin ko lang, sige, labas natin lahat. Official travel, labas natin lahat. O, tapos, ihambing natin yun sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa mo ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka ng sweldo? Diba? Gawa lang natin ng forma, papirmahin natin lahat. Ako, mauna ako, magpapile ako. Ng travels nyo? Hindi, labasan kami ng dokumento kung sino anong travel namin. Opo, sir. Oo, payag ako. Okay, sir. Sir, last... Ano ngayon, maglabasan daw? Call? Sigurado mga kababayan, itong hamon ni Sara, para din yun yung bloodbath, dismissal. Di ba pa? Anyway, isupport natin po itong charter change at isama natin sa dapat na tama ng tsatsa yung pag-abolish ng Senado. Kasi logi tayo po dito sa ating mga senador. Hindi man naglilingkod sa ating bayan, kundi sa mga Duterte man lang po naglilingkod. At proud pa sila na tawaging Duterte Senators. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming binibintang product online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by Actress Maritone Fernandez, isa pong cancer survivor. Pwede kayo, mga kababayan, na mag-negosyo nito. Maging online seller po. Tingnan ninyo yung aking anak na architect entrepreneur. Laging may order. Marami kaming stocks po. Napaka-stable at malaki yung ating company. Tingnan nyo po ang mga distributors. Mayayaman. Mga bata pa. Ang health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Para sa inyo mga business inquiries and orders, contact nyo lang po kami at yung aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, i-message na lang po ninyo si Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.